Natagpo ang bugbog sarado sa isang basurahan sa Cabuyao, Laguna ang 3 taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Ano ang inabutan mong kalagayan ng bata? Nakita ko po yung mukha niya, namamagana po yung mata, tapos malaki po yung ano sa noo ng bata. Pasa o bukol? Bukol po. Oho. Ano pa? May dadagdag ka pa sa kalagayan ng bata? Tapos po yung sa kamay po niya, para po siyang bali. Oho. Then ginaganon po nung nakakita sa kanya sa basurahan, sabi po niya masakit po. Ano ang naramdaman mo nung mga oras na iyon na una mo siyang makita? Siyempre po masakit bilang isang ano rin po. Kasi po, maswerte na rin po yung magulang niya, binigyan po sila ng bata na ganon. Pero po yung ganon pong ginawa nila, hindi po pwedeng tawagin silang magulang. Para pong ginawa nilang hayop. At ang itinuturo niyang nanakit sa kanya, ang kanya mismong ama. Paano niyo ho nakumpirma na yung ama niya ang nanakit dito ho sa bata? Nung papunta na po kami ng barangay, Mhm. nadaanan po namin ang bahay ng bata, na tinuturo po ng bata. Kaya po namin nakilala po yung pagkakilanlan po sa kanya. Oho. Tinuro ho. Tapos, Opo. sige ho. Ano ang naging susunod na hakbang ng barangay? Kayo ho, nang Opo. makuha niyo ang bata? Ano ho? Dinala po namin sa barangay hall at agad pinag-utos po ni Cap Eric Baro na Hmm. dalhin agad sa CSWD Opo. at dalhin sa hospital po ng Cabuyao. Agad tinungo ng mga otoridad ang bahay ni na Tonton. Matapos ang ilang oras na paghihintay, Dumating ang suspect, eksakto mag 5:45, lumabas at doon na namin dinampot yung suspect po. Dinala po namin sa presinto ang suspect po. At doon po pinamedical legal na rin po at nakulong na po. itinanggi ng lalaki na siya ang nanakit sa kanyang anak. Nang tanungin kung sino, wala rin daw itong maisagot sa kanila. At sinasabi lang niya talaga hindi daw po siya ang gumawa. Pero sa nung pagkakausap sa bata, talaga po yung ama ang tinuturo. Pero pinanigan ng mga otoridad ang naunang pahayag ng bata na ang kanyang ama ang mismong nanakit sa kanya. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Cabuyao Police Station. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero hindi siya nagpaunlak. Ayon sa hepe ng Cabuyao Police Station, nakaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law para sa pambubugbog at pananakit kay Tonton. Grabe naman ginawa sa kanya. Severely abused. So may mga pasa visible sa kanyang mukha. Ang naging complainant po natin ay ang ating CSWD, including yung barangay at ang ating WCPD. So dun sa pagkakakulong naman, mag-grant siya ng bail ay nakadepende din po sa ating hukuman. Para kamustahin ang kanyang kalagayan, isang araw matapos ang insidente, binisita ng resibo si Tonton sa ospital ng Cabuyao, Laguna, kung saan siya nagpapagaling at sinusuri ng mga espesyalista. Bakas pa rin ang mga pasa sa buong katawan ng bata, maging ang pamamaga ng kanyang mukha. Sa patnubay ng City Social Welfare and Development Office, nakamusta ng resibo si Tonton. Eto masakit. Oy, ayun. Eto masakit. Eto masakit. Sakit, eto dito. Ano kinain mo kanina? Kumain ka ng kanin? Ha? Ay, hindi. Ano kinain mo? Ha? Sabaw. Ayun. Sa ngayon, ang City Social Welfare and Development Office ng Cabuyao City ang nakatutok sa pagpapagaling ng bata. Ang bata po is naka-confine. So, lahat po ng may kinalaman sa kagalingan na pangkalusugan ng bata, binibigay po ng hospital yun. From the laboratory, diagnostic test, yung sa CT scan, yung sa x-ray, tapos yung sa professional service ng mga consultant, gagaya ng pediatrician, optometrist. Kahapon nung tinatanong siya, kinakausap siya, hindi mo marinig kaano yung salita niya, pero tumatango. Pero ngayon, naririnig mo na yung boses niya. At saka yung sa mata niya, medyo may buka na. Yes, may buka na. Natuklasan din ng CSWDO ng Cabuyao na wala pang opisyal na pagkakakilanlan ang 3 taong gulang na bata. Based po sa aming collateral interview na ginawa sa barangay ay hindi po talaga narehistro yung bata. Pero na makikipag-coordinate po kami sa LCR, kung wala, di may negative copy po at ma-facilitate po yung registration ng bata. Kasi isa po yun sa pangunahing karapatan ng bata, magkaroon ng identity. Ayon sa head doctor ng ospital, patuloy pa nilang inoobserbahan si Tonton lalo na't mukhang malakas ang puwersang natamo sa ulo ng kawawang bata.
May nakita siyang multiple physical injuries na natamo ng bata. Most of his injuries nung bata is sa mukha. Although may ibang parts pa rin na may kasama, pero doon talaga medyo grabe yung tama ng bata. Sa ngayon, stable naman ng condition ng bata. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng barangay Banay-Banay ang ina ng bata. Opo, te. Nandiyan po si nanay. Yung nanay ko lang yung bata, wala po. Hanggat hindi pa nakikita ang ina ng bata, ang CSWDO ng Kabuyaw muna ang mag-aalaga kay Tonton. As of the moment po ay sinusubukan pa din malocate yung birth mother po ng bata. Pero if ever man po dumating sa point na mag-go signal po yung hospital na for discharge na po yung bata, kami po ay may na-coordinate na child caring agency or residential care facility para na pagdadalhan po ng bata. Mahalaga po na masecure namin yung kaligtasan ng bata. If ever na mahanap po yung nanay, syempre magkakandak po kami ng thorough interview at assessment po kung papaano po nangyari na ganito yung kinahinatnan ng bata. Grabe naman ginawa sa kanya. Sa mata ng batas at ng lipunan, mahigpit na pinagbabawal na saktan ng mga bata, lalo na ang mga walang kalaban-laban na musmos na tulad ni Tonton. Karapatan ng bawat batang maalagaan at mabuhay ng ligtas sa piling ng isang mapagmahal at hindi mapag-abusong pamilya. Oras na matapakan ang karapatang ito, ang mga ngipin na ng batas ang iiral para proteksyonan ang kapakanan ng bata at mapanagot ang may sala.